Sina Gladys Reyes at Judy Ann Santos ay mas kilala sa co-starring bilang rival sa iconic na 1990s na Filipino television series Mara Clara. Sa kabila ng kanilang on-screen antagonism, mayroon silang matagal na pagkakaibigan na nagsimula sa pagtakbo ng palabas, at muling nagsama sa iba't ibang mga proyekto sa mga nakaraang taon. Ano na nga ba ang mga naipundar ng dalawa bilang mga matatagal ng artista? Siya si Gladys Reyes. Ipinanganak noon June 23, 1977 sa Davao City. Nag-aral siya sa New Era University, at kinuha niya ang bachelor's degree in mass communications. Sinimulan niya ang isang karera bilang isang child actress matapos na sumali sa segment ng Little Miss Philippines ng Itbulaga noong 1984. Kilala siya sa pamamagitan ng alias na Primera Kontrabida. Si Gladys ay nagkaroon ng kanyang malaking break sa 1990s soap opera na Mara Clara, bilang Clara. Siya ay kinikilala bilang isa sa pinakatanyag na aktres na gumaganap ng mga papel na antagonist sa telebisyon ng Pilipinas. Ang mga pakikipagsapalaran sa negosyo ni Gladys ay pangunahing nagsasangkot sa food and hospitality, kasama na ang kanyang restaurant na That's Diner, kasama ang kanyang asawang si Christopher Rojas, at ang kanilang catering service na Samiro. Noong 2023, binuksan ng mag-asawa ang isang second That's Diner location at inangkop ang kanilang mga serbisyo sa delivery sa panahon ng pandemya. Ang Estela ay isang unang restaurant na binuksan nila sa Cainta Rizal noong 2018, na nagtatampok ng isang menu ng mga Filipino favorites and other dishes. Ang Samiro Catering ay isang catering business na sinimulan nila noong 2020, na inangkop sa pandemya sa pamamagitan ng pag-aalok ng food delivery service sa pamamagitan ng Samiro Table, at That's Entertainment na isang frozen na mga produktong karne. Si Gladys ay mayroon din linya ng skincare, ang Gladys Reyes Skincare, na kasama ang mga produkto tulad ng G Skincare Guava Soap na may green tea at ang KSA Magic Oatmeal Soap na may gluta. Bukod sa mga negosyo na may kaugnayan sa pagkain, si Gladys ay kasangkot din sa acting workshops at online hosting para sa mga tatak. Hindi naman ibinahagi ng actress ang kanilang bahay sa publiko. Pero tiyak na mayroon din itong maraming properties lalo na ang mga bahay. Ipinakita din ng ilan sa kanilang mga naipundar na sasakyan, ito ay ilan sa mga sasakyan na pinangarap makamtan ni Christopher noon. Isa na rito ay ang 1977 Camaro, isang vintage car na iniregalo ni Gladys sa kanyang asawa noong kanilang anniversary. Mayroon ding Royal Enfield motorcycle ang aktor, mayroon din siyang scooter na Vespa. Bukod sa iba pa nilang mga sasakyan. Ang net worth ni Gladys ay hindi isiniwalat sa publiko na magagamit na impormasyon. Ang mga halaga ng net worth para sa mga kilalang tao ay madalas na mga pagtatansya at hindi opisyal na nakumpirma. Si Gladys ay isang kilalang artista sa Pilipinas, host sa telebisyon, at negosyante, na nagtayo ng kanyang kayamanan sa pamamagitan ng isang mahaba at matagumpay na karera sa industriya ng libangan at iba't ibang mga pakikipagsapalaran sa maraming mga negosyo. Ang kanyang pangunahing negosyo ay ang kanyang karera sa telebisyon bilang isang actress, kung saan malaki ang kinikita sa paggawa ng pelikula, serye, mga endorsements at marami pang iba. Ang kanyang katayuan ngayon ang nagpapatunay ng kanyang malayong narating sa buhay. Siya si Judy Ann Lamagi Santos, na kilala bilang Judy Ann Santos. Ipinanganak noon May 11, 1978 sa Manila. Ang kanyang ina ay isang bank officer at ang ama ay isang businessman at proprietor na ngayon ay defunct Victoria Supermart sa Tanay Rizal. Sinimulan niya ang kanyang karera na gumanap bilang isang bata sa pelikula at telebisyon. Ang kanyang unang screen appearance ay sa isang sumusuporta sa papel sa serye ng drama na Kaming Mga Ulila 1986. Kasama sa mga negosyo ni Judy Ann ang Angry Dobo, isang restoran na binuksan niya kasama ang kanyang asawang si Ryan Agoncillo. Ito ay isang original na restaurant concept na nakafocus sa kanyang mga adobo recipes.
Ang Pizza Telefono, isang pizza parlor na matatagpuan din sa Alabang. Mayroon din siyang isang tanyag na channel sa YouTube, Judy Ann's Kitchen, kung saan nagbabahagi siya ng mga recipe at nilalaman ng pagluluto, at isang ambassador para sa brand ng kusina na Kyuho kung saan nakakadagdag sa kanyang net worth. Noong mga nakaraang taon, pag-aari din niya ang mga franchise ng Army Navy Burger Burrito at dati nang nagmamay-ari ng ngayon ay sarado na ng mga coffee shops na ang Cafe Kilimanjaro at Cafe Caravana. Si Judy Ann at ang kanyang asawang si Ryan Agoncillo, ay mayroong maraming mga tahanan, kasama na ang kanilang pangunahing tirahan sa Alabang Muntinlupa City, ito ang kanilang tahanan ng pamilya. Ang panloob na disenyo ay itinampok sa mga magazine, na nagpapakita ng isang simple at sophisticated style with a Scandinavian-inspired touch. Isang beach house sa Batangas, ito ay isang beachside property na matatagpuan sa Batangas, na madalas na itinampok sa mga video at larawan na nagpapakita ng disenyo at lokasyon nito malapit sa beach. At isang bahay sa Las Vegas, Nevada na nabili nila noong 2016. Mayroon ding isang, Judy Ann Santos Transient, na pag-aari sa Lingayen, Pangasinan, na ibang negosyo. Ito ay isang hiwalay na business venture ng isang individual na may parehong pangalan, na kung saan ay isang modern, multi-floor transient house na bahay na magagamit para sa upa na may isang rooftop na tinatanaw ang Lingayen Golf. Walang impormasyon sa publiko na nagdedetalye ng mga tiyak na kotse na pag-aari ng aktres na si Judy Ann. Gayunpaman, ang kanyang asawang si Ryan Agoncillo, ay isang kilalang mahilig sa kotse na lumahok sa mga kaganapan sa karera, at nakita siyang sumusuporta sa kanya sa mga kaganapang ito. Ang halaga ng net worth ni Judy Ann ay hindi isiniwalat sa publiko, ngunit siya ay isang lubos na matagumpay at mayaman na aktres sa Pilipinas na may mahaba at kapaki-pakinabang na karera. Ang mga mapagkukunan ay naglalarawan sa kanya bilang Queen of Filipino Teleseries at nadokumentado ang kanyang tagumpay sa box office sa iba't ibang mga pelikula. Habang ang mga tiyak na figure sa pananalapi ay hindi magagamit, ang kanyang karera at pag-endorso ay nagmumungkahi ng isang malaking net worth na itinayo sa loob ng mga dekada sa industriya ng libangan ng Pilipinas. Ang kanyang mga negosyo at mga ari-arian gaya ng mga bahay ay nagpapahayag kung gaano siya kayaman. Ang kanyang pangunahing negosyo ay ang kanyang pagiging artista. Ang kanyang kayamanan ay nagmula sa kanyang mahaba at matagumpay na karera bilang isang artista sa pelikula at telebisyon, pati na rin ang kanyang iba't ibang mga pag-endorso at mga pakikipagsapalaran sa negosyo. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede nyo linawin sa comment section. Salamat.